Sila po'y sila po'y hindi napatalo sa anumang pagsubok, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na nagbibigay sa kanila ng lakas, Panginoon. At ganun din po sa Galvez family, Panginoon. Alam namin napakabigat po na pinagdaanan nila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng Galvez family, sa kanilang mag-asawa, Panginoon. Bagamat dumating sila sa ganyang pangyayari, Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, hanggang sa huli hindi mo sila iniwan. Binigyan mo sila ng lakas, pag-asa, Panginoon. Kaya rin nila nalampasan ang mga bagay na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Alam namin, Panginoon, anumang bagay ng pagsubok. Kung kami hiwalay sa inyo, wala kami mapagtatagumpayan, Panginoon. Kaya kami nagtatagumpay, Panginoon, ay dahil lang sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At sa umagang ito, buong puso namin pinagkakatiwala sa inyo ang lahat na aming pag-uusapan, ang lahat na aming plano, Panginoon, at lahat ng aming itataas sa inyo, Panginoon. Ikaw na po ang bahala. Alam namin, kasama ka namin sa orange to, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo, na patuloy na kumikilos sa bawat isa. Salamat po sa aming mahal na pastor, Panginoon. Laging siyang ingatan, ang kanyang kalusugan, ang kanyang financial na pangangailangan, Panginoon. Kailangan niya po yung Panginoon upang patuloy niyang maipagpatuloy ang paglilingkod sa inyo. Ang pagsishare ng iyong banal na salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng narito sa buong kapatiran, sa buong family ng CJ. Pagpalain mo po kami lahat. Marami po salamat, Panginoon. Muli, binabalik namin sa iyo isang mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen po. So, pangunahan po tayo ni EJ po sa ating kapatid sa Panginoon. Low. Kita po ba? Wala pa, no? Yung screen. Pero nakakita niyo po yung screen. Meron wala lang tunog. Wala Sige, pang... sige. Chinek ko lang po. Kanta po tayo sa Panginoon at huwag po tayo mahiya. Sumigaw sa galak lahat na ginagawa. Purihin ang Diyos na magkagamakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng ginagawa. Purihin ang Diyos na may kagamakan. Po, kanta po tayo. Pagpuri sa kanya'y bigatan, tuwing siya ang sila
natin ang Panginoon ng buong puso, buong lakas. Mga pagsubok man mangyari sa habang panahon ay purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen. At masakit man ang mga pagsubok, sa habang panahon, andito ang Panginoon sa atin. Amen. Sige po. Amen. Kanta po tayo. Hello, Joy. Bakit? Puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, Diyos. Noon, sa'yo ako ay laging sasamba, papupurihan ka. Puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, Diyos. Ka, Panginoong Jesus, buhay ko sa'yo, ito'y gamitin mo. Ka, Panginoong Jesus, habang panahon, ito'y sasamba, Diyos. Wala silang lyrics. Okay. Pupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay. Ka, Panginoong Jesus, buhay kong ito, gamitin mo. Ka, Panginoong Jesus, habang panahon, buhay sa gitna, aking Diyos. Ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y gamitin mo. Ka, Panginoong Jesus, habang panahon, buhay sa gitna, ba aking Diyos? Sasamba aking Diyos. Amen. Puri ng Panginoon. Ayun po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, tunay na karapat-dapat nga po nating sambahin ang ating Panginoon. So, karapat-dapat siya sa ating pasasalamat at sa mga biyaya, pagpapala, in spite ng present situation natin, nandiyan na ang Panginoon ay kasama po natin. At yun po, isang pagpapala po sa ating lahat na tayo po ay nandito
binigyan po tayo ng opportunity na magkatipon-tipon, magkasama-sama. So ito po ay napakalaking pagpapala sa ating lahat. So ngayon pong umaga, so patuloy po nating pagsalusaluhan ang salita ng Panginoon. So buksan po muli natin sa ating pong devotion sa Revelation. Ito po yung pahayag, chapter 21, verse 3 to 4. So kung nakita niyo na po, babasahin ko po sa mabuting balita, Revelation chapter 21, verse 3 to 4. Revelation. Sabi po dito sa mabuting balita, chapter 21, verse 3, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, wala ng dalamhati, wala ng pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang mga dating mga bagay. So ang Panginoon po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin ngayong pong umaga. Isang magandang umaga po, Panginoon, at sa amin din po bawat isa. Salamat po dahil alam po namin bawat araw ay may bagong biyaya, may bagong pag-asa. Salamat po even sa privilege and opportunity. Ang Sunday ay first day of the week upang kami ay magsama-sama, sumamba, lumago sa iyong salita, mag-fellowship, magpanalanginan, encouragement, at higit sa lahat, Panginoon, ang pangako mo, ang presensya mo ay kasakasama namin. 2 at 3 nagkakatipon, even hanggang sa dulo ng daigdig ay naroon ka, Panginoon. Salamat po sa mighty presence. We acknowledge the Holy Spirit na kayo po ang patuloy na kasakasama po namin. At salamat din po sa presence po ng bawat isa. Ngayon palang umaga, Panginoon, marami ka ng inihandang pagpapala sa amin. Physical, financial, material, at higit sa lahat, sa spiritual, Panginoon. Yung kami po ay narito na nakikibahagi. Kayo po ang tumatawag, kayo po ang naglalagay sa aming puso na mag-commit ng oras, ng panahon, at ng aming pong buhay para sa iyo lamang. Kaya, Lord, karapat-dapat ka naming purihin, karapat-dapat ka naming pasalamatan, karapat-dapat kang tumanggap ng mga luwalhati, pagdakila. Kaya, Lord, sa umagang ito, ay naangkin na po namin ang tagumpay sa aming pong pagtitipong ito, sapagkat ito hiniling po namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So yun po, kumusta po sa ating lahat? Isang mapagpalang umaga po. At ngayon pong umaga ay patuloy po tayong ma-bless, ma-encourage, lalong-lalo na po yung motivation, yung ating pong team this year. At ito po ay anniversary month na natin. So nasa second week na po tayo. So bakit ba tayo patuloy na magkakaroon ng passion, magkakaroon ng burden sa panahong ito? Bakit po ba natin kailangang pang mas lalong i-share yung good news ng ating Panginoong Hesus? So ngayon pong umaga, sa aklat po ng Revelation, so alam naman po natin na tayo pong lahat ay may inaantay na blessed hope. So kung makikita po natin itong chapter 21, nakalagay po rito yung bagong langit at ang bagong lupa. So ito po yung kahariang inihahanda ng ating Panginoon. So this week, nakita po natin, marami last Sunday lang, sama-sama po tayong nag-pray para kay Sister Raquel. Pero alam naman po natin na ang kamatayan ay pasimula lang ng isang bagong buhay na inihahanda ng Panginoon. At sinabi, yun po, ang makikita po natin sa sanlibutan ito, bagamat merong mga pagluluksa, merong mga kalungkutan, pero naandun lagi yung presensya ng Panginoon
na nagbibigay sa atin ng kaaliwan. At alam naman po natin na ang pangako ng Panginoon ay sa mundong ito, tayo po ay inilalagay ng Panginoon sa parada ng tagumpay. So, di ba, yung sa anumang pinagdadaanan natin, alam natin na ito po ay malalampasan natin kasi kasama natin ang ating Panginoon. So, as we back dito sa chapter 21, na makikita po natin yung perfect government ay ito talaga yung inihahanda ng ating Panginoon. So yun, kung babalikan nga natin yung context nito, so sa heading pa lang is yung sinasabi rito, ang bagong langit at ang bagong lupa. At makikita rin po natin doon sa, punta na nga po tayo doon sa verse natin ngayon, sa verse 3. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan nyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at siya ay magiging bayan niya. Diyos mismo ang makapiling natin at siya ang magiging Diyos nila. So makikita po natin yung sinasabi rito ni John, yung sa kanyang vision na ito yung future event na mangyayari, na ang ating Panginoon ang maghahari magpakailanpaman. At the same time, makikita po natin na ang lahat ng mga nanampalataya at nanalig sa Panginoon ay maninirahang kasama niya. So yung sinabi po natin, yung emphasis po natin, bakit po tayo magkakaroon ng passion o burden para i-share yung gospel. So, una nga po, ang ipinakikita dito sa aklat po ng Revelation is yung blessed hope. Kasi alam po natin na lahat tayo ay may inaantay na dakilang pagpapala mula sa ating Panginoon. Kaya alam po natin, ang realidad ng buhay, 'di ba, na napapakinggan po natin hindi bago pa lang mag-pandemic, so ang isang realidad ng buhay po ay marami talaga ang namamatay na hindi po nakakakilala sa Panginoon. Kaya ito po yung opportunity na binibigay sa atin talaga ng Panginoon, na ang isang napakahalagang bagay na dapat matanggap ng isang tao bago siya mamatay ay yung magkaroon siya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So ito po yung perfect na sinasabi natin, yung pag minamatay, rest in peace. So magkakaroon lang talaga, ito yung pangako ng Panginoon na meron talagang tunay na kapahingahan ang isang taong namatay na tumanggap at nanalig sa ating Panginoon. So meron tayong blessed assurance na ang isang namatay sa Panginoon ay meron talagang tunay na kapahingahan. Kaya yun yung isang nagbibigay sa atin ng burden, ng passion, para lalo po natin ma-share yung gospel, di ba? So ang isang problema, marami ang namamatay na hindi nakakakilala, hindi naririnig, at hindi nila nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. So ito yung isang napaka-importante na realization sa panahong ito na pinakikita ng pandemic na ito, na merong eternal life, na life is short, di ba? Sabi nga, kahit na mabuhay ka ng 100 years sa mundong ito, kung i-compare mo sa eternity, ay hindi ito kayang maikumpara. Kaya yun yung isang bagay na mahalagang ma-realize natin, yung eternal life, yung buhay na walang hanggan, na very short talaga, yung very temporal lang ang buhay natin sa mundong ito. Kaya yung sinasabi po natin last week pa lang, tulad ni Mary at ni Martha, so mas nagbigay ng panahon si Mary doon sa mga mahalagang bagay. So ito yung dapat nating ma-realize, na ano ba talaga yung mahalaga sa mundong ito. So ipinakikita ng pandemic na ito na yung mga pinagkakaabalahan, mga bagay na minsan yun yung pinahalaga natin, ay sa mata ng Panginoon hindi naman pala talaga ito mahalaga. So ngayon,
darating nga po yung ating anniversary. So, ma-realize yun, magkaroon talaga tayo ng realization, magkaroon talaga ng wake-up call sa lahat ng tao sa mundo na ang buhay ay pansamantala lang, ito ay maiksi, kaya ngayon pa lang, kailangan talaga tayong magkaroon ng assurance na ang buhay natin ay mayroong kaligtasan. So, dahil dito ay pinakita ng Bible na meron talagang new heaven and new earth. So, yung mga problema itong problema ng pandemic ay pinakikita ay yung life dito sa mundo is temporal. Di ba sinasabi po natin, mag-election na. Wala kang makitang maayos na sabi ng iba, di ba? Parang yung lahat ng tumatakbo, pare-pareho lang. So makita natin, di ba, nandyan yung corruption sa kabila ng napakaraming problema ng pandemic, pero bakit grabe pa rin yung corruption na sinasabi ng maraming tao. So there is no perfect government in this world kasi nga merong ipinakikita ang Panginoon na new heaven. Doon talaga wala ng corruption. At even makikita natin doon sa verse na binasa natin sa verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, wala ng dalamhati, wala ng pagtangis, wala ng paghihirap sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. So, yung new heaven and new earth, so pinakikita nga dito na there is perfect place na ang mundong ito talaga is temporal, so there is corruption. At syempre, ang isang pinakamalaking problema talaga sa mundong ito is yung kasalanan na ang mga mananampalataya ay hindi tayo exempted sa sin, pero alam natin na ang isang taong namatay na doon sa langit, wala nang yung kasalanan. Hindi na tayo paghahariin pa ng kasalanan. At siyempre, alam po natin yung verse 4 nating binasa, makikita po natin dyan, there is great comfort. So, ang Panginoon mismo ang papawi sa luha sa ating mga mata. So, ang Panginoon po natin ay meron pong emosyon. So, nararamdaman niya yung mga kalungkutan. Di ba sabi nga, ang pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit galak ay dumarating sa umaga. So, pag yung mga nalulungkot, okay lang silang umiyak, di ba? Pag yung may na wala ng mahal sa buhay, so hayaan lang natin ng umiyak. Kahit sa umiyak ng magdamag, okay lang yon. Kasi pagkatapos nating mailabas yung lungkot, so papalitan ito ng Panginoon ng kagalakan. Di ba sa Israel po ay may mga morning sila eh. So merong 10 days, diba? May 40. Tayo po mga Pilipino, may 9 days, may 40 days na nagluluksa, at yung sa probinsya po yung 1 year death anniversary, ang tawag doon ay babang luksa. Ibig sabihin, binibigyan ka ng hanggang isang taon para memory ng mga mahal mo sa buhay. Pero after nun, move on na. Kaya nga, babang luksa. So, kailangan tapos na yung pagluluksa, life is go on, na yung buhay natin ay, di ba, sabi, merong pinapanganak at merong namamatay. So, ganun talaga yung cycle ng buhay. So, yung isang taong namatay, pero nakikita naman natin everyday, di ba, ang dami namang pinapanganak, nagsa-celebrate ng birthday, napakaraming mga anak, mga apo. So there is many things na dapat i-celebrate, na sabi nga, lahat ng bagay ay tinatanggap natin, di ba? May yung mga taong natutuwa tayo sa mga pinanganganak, pero ganun din, pag may mga yumayao na, so alam naman natin, makikita rin po natin yan doon sa 1 John chapter 15 verse 21, na yung death is cross over death to life. So ang kamatayan ay paglipat lang. So parang di ba sabi nga parang nag-abroad lang. So yung mga mahal natin sa buhay na nawala, so sila ay nasa piling lang. Hindi naman talaga, ang totoo niyan,
hindi naman talaga nawala. Sila ay nasa piling na ng Panginoon. At doon sa binasa natin, pinapahid ng yung pinapapahiri ng Panginoon yung luha sa kanilang mga mata. At ngayon, makikita po nga, yun yung nagbibigay sa atin ng comfort na ang Panginoon mismo ang nagbibigay sa atin ng from grief to joy. So papalitan ng Panginoon yung kalungkutan ng kagalakan. So yan po yung makikita nating comfort na ibinibigay sa atin ng Panginoon na ang Panginoon mismo ang nakikiramay sa ating kalungkutan. So yun na ang Panginoon ay nararamdaman kung ano yung nararamdaman natin, nandiyan siya. At syempre, makikita po natin, so yung yung sa langit, makikita natin wala nang lungkot. So bukod dun sa yung basahin po natin at papahirin niya ang luha sa kanilang mga mata sa verse 4, wala nang kamatayan. So makikita po natin dito na ang isang kinakatakutan talaga po ng tao ay kamatayan, di ba? Maraming tao pag pinag-usapan yung kamatayan, natatakot sila, di ba? So, sino gusto nang mamatay? So, lahat ng yun yung isang pinawi ng Panginoon. So, sa atin pong inaalis ng Panginoon sa atin is yung fear of death. Sapagkat alam natin na ang dito sa 1 Corinthians 15 verse 15, di ba? 55, pinawi na at ang isang pinagtagumpayan ng Panginoon ay kamatayan, na bagamat physical tayo ay mamatay, pero tayo ay merong buhay na walang hanggan. Kaya yung sinasabi natin, hindi naman talaga namamatay, kundi lumilipat lang. So sa ibang po ay sinasabi nga ay natutulog lang, di ba? Parang natutulog lang. So, yan yung pong mga comfort na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya bakit kailangan nating maibahagi yung good news ng ating Panginoon? Kasi ito yung mga blessed hope na magbibigay sa atin ng comfort. So pinawi na ang lahat ng nanampalataya na nalig sa Panginoon, bagamat mamatay, ay may buhay na walang hanggan. At makikita rin natin sa napakaraming promises ng Panginoon ay yung sumunod po, di ba, wala ng kamatayan, dalamhati. So kasi nga, in heaven ay ito ay lahat ay bago. Lahat ng mga negative na emotion, makita natin ay pinapawi na ng Panginoon, di ba? Kaya nga yung ulitin natin, tinatanggal na ng Panginoon yung fear, ang isang makikita po natin bakit hinayaan ng Panginoon, di ba? So, ng isang araw lang po, so yung ating last week, yung vice chairman ng CBMA, so siya ay kinuha na rin ng Panginoon. Di po? So, bakit sabihin natin, bakit pinahintulutan ng Panginoon yung mga bagay na ito? Kasi makikita po natin na to be absent in the body is to be present in the Lord. So hindi talaga hindi natin makakapiling ang Panginoon. So ito ay paglipat lang, 'di ba? Talagang yung ating katawang lupa na kailangan talaga itong mamatay at kailangan itong mapalitan ng spiritual bodies na doon sa langit, 'di ba? Ay hindi ka na magugutom, wala nang sakit, so yun nga, wala nang kamatayan, wala nang pagdurusa, di ba? Wala nang grieving, mourning. So kasi nga, lahat yan na ay pinapalitan na ng Panginoon. Kaya nga, makita po natin sa langit, di ba? Hindi ka na magtatampo, hindi ka na emotional, hindi ka na wala nang envy, wala nang galit. Kasi yun yung flesh eh. So kaya kailangan talaga yung ating glorified body ay hindi na rin nagkakasala. So alisin na rin ng Panginoon yung mga emosyon na yon. Kaya yun yung napakagandang promise ng Panginoon na sabi nga, 'di ba, sa langit ay makikita po natin, aalisin na rin doon wala nang worry, wala nang anxiety, 'di ba? Kasi makita po natin sa mundong ito, kaya nga sabi ng Panginoon, fear not,
sa panahong ito, makita po natin ang ibinibigay sa atin ng Panginoon ay endurance. So, kaya nating mapagtagumpayan yung ating mga pinagdaraanan kasi nga alam natin na kasama natin ang ating Panginoon. So, yun yung liberation. So, yung death is liberation. Yung ating katawang lupa, babalik sa lupa, at yung ating espiritu ay babalik sa Diyos na pinagmulan nito. So kung hindi tayo mamamatay, ay nandun pa rin yung ating physical body na nagkakasala. So hindi ito mapapalitan ng glorified body o spiritual body na doon ay wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang pagluha, wala nang problema. So wala ka yung alalahanin sa mundong ito. Sabi nga doon ay lahat ay pawang bago na. Hindi na natin pwedeng dalhin pa roon. Di ba kaya nga sabi sa langit, hindi na pwede ang mga chismosa, hindi na pwede yung mga nagtatanim ng sama ng loob, hindi na pwede yung mga nagwo-worry pa, di ba? So dito sa lupa, i-worry natin paano yung ating mga mahal sa buhay, paano yung mga bayarin natin, di ba? Lahat yun ay, sabi nga, pawang pinawi at inalis na ng Panginoon. Kaya, sinasabi natin yun yung great motivation na mararanasan ng isang taong nanalig nanampalataya sa ating Panginoon. So kaya yung sinasabing tunay na kapahingahan ay matatagpuan, di ba? To be absent in the body is to be present in the Lord. Sa mundong ito ay nandito yung presence ng problem, ng worry, ng anxiety. Pero kapag nasa Panginoon tayo, di ba? Yun yung perfect peace, perfect joy na inihahanda talaga sa atin ng Panginoon, yung bagong langit, bagong lupa, di ba? Ang perfect government. So, nandun din makikita natin yung mga pagpapala, di ba? Sabi, wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, di ba? Wala nang pagtangis, wala nang paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So, makikita po natin, kaya yung sinasabi po natin na crossover. So isang taong namatay ay inilalagay lang ng Panginoon sa isang magandang kalagayan. So kaya nga blessed hope, ito po yung mga early church, kaya sa kabila ng kanilang matinding persecution, matinding pinagdaanan, di ba, yung sigaw nila is Maranatha, yung paghahari talaga ng Panginoon. So yan yung makikita nating mga pangako ng Panginoon. Kaya yun po, yung comfort na binibigay sa atin ng Panginoon na tayo ay talagang pinapawi ng Panginoon yung mga lungkot, lumbay, mga pinagdaraanan natin. Pero, siyempre, ang challenge sa atin ngayon ay, siyempre, kung ang isang tao ay hindi nanalig, hindi na nampalataya, yung kabaliktaran naman nun. Pero, sabi nga doon sa aklat po ng yung Thessalonian din, di po ba, makita po natin na yung kaya kailangan nating ma-share talaga yung gospel do sa mga hindi pa. Yun yung isang napaka-importante. Kaya sinasabi ni Paul, for me to live is in Christ and to die is gain. So sa atin mga Kristiyano, so ano man yung nangyayari sa mundong ito, di ba? Hindi lang naman, yung sasabihin natin, itong pandemic na ito, ang daming kita-kita natin sa mga mahal sa buhay, di ba? Sa Facebook. So napakarami po mga eulogy na nangyayari. Pero yan, wala pa man yung pandemic, ay nandyan na yan di ba? Mas marami nga po, yung mga hindi po nakakount yung mga namamatay sa AIDS, yung mga namamatay sa suicide, yung namamatay sa kahirapan, namamatay sa gutom. So marami po yan na hindi, ang na-highlight lang ay yung mga nasa COVID-19. Pero bukod diyan, araw-araw naman, hindi naman nilalagay sa balita kung ilan yung namatay sa aksidente, namatay sa heart attack, namatay sa stroke. Di ba? Kikita natin, di ba? Sa mga, kahit ngayon, makita natin, may mga kapatiran tayo, di ba? Sila ay ibinuro, hindi naman sila COVID. Pero tuloy-tuloy ang dami pa rin, hindi lang yung sa COVID, yung iba lang ay dahil maybe nahawa talaga, kaya nilagay na rin sa COVID. So,
yan yung realidad ng buhay talaga sa mundong ito na yun, sinasabi po natin, kaya nga after din po nito, magkaroon po tayo ng sharing, ano ba talaga yung mga realization na tinuturo sa atin ng Panginoon, lalo na po itong anniversary, magkaroon talaga tayo ng testimony, ano ba talaga yung mga mahalagang bagay na dapat nating makita, at di ba maraming ang doon din sa GC ng mga kamag-anak namin, so kino-question nila Lord, bakit hinahayaan mo na marami ang namamatay, di ba? At nagpe-pray sila na wag sana mangyari yun, pero nangyari, so nagko-question sila, pero yung makita natin na napakalaki yung mga blessing ng isang taong namatay kay Kristo ay very precious in the sight of God. Kasi yung alam naman natin na ang buhay sa atin ay hiram lang, 'di ba? Minsan tayo mga tao, pinahiram na nga tayo, nung kukunin na, ayaw pa rin nating ibigay, 'di ba? Samantalang pag nasa Panginoon siya, yung mga sinasabi ng Bible, wala nang problema, wala nang sama ng loob, wala nang, 'di ba? Yung lahat ng mga alalahanin pinapawi na. So, yung sinasabi ni Pablo, yung mga kapakinabangan ng pagbabalik sa Panginoon, yung problema ng sin, di ba? Sa mundong ito, pwede ka pang magkasala, pwede ka pang magtampo, ang dami pong mga pero in the presence of the Lord there is perfect peace, there is perfect joy, di ba? Lahat ng di ba? Sabi rin sa Revelation, di ba? Araw-gabi, magpupuri sa Panginoon. Ang Panginoon mismo, yung perfect na nihanda ng Panginoon. So, yun yung napakagandang bagay na hindi natin nakikita. At yun yung inihahanda ng Panginoon na para sa ating lahat. Kaya sabi nga yung isip natin ay napakaliit lang para makita natin. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi niya maisip kung ano yung kaluwalhatiang inihanda ng Panginoon, kagalakan, kadakilaan, kaluwalhatian, di ba? So surprising, di ba, yung heaven, lantay na ginto. So yung mga ubas na ang lalaki, di ba? Yung mga hayop nakikipaglaro sa mga bata. So there is yung perfect place na napakaganda talaga na di ba parang sabi nga ng iba, parang ang sarap, di ba, pumunta sa piling ng Panginoon. Pero siyempre, alam naman po natin, yan ay sa tamang panahon. Ang Panginoon ang nagtatakda niyan. At siyempre, sinasabi po ulit natin, nais pa ng Panginoon na marami pa ang maligtas, makasama sa kanyang kaharian, makasama sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya yun po, mga kapatid, talaga ang sinasabi po natin na maging challenge sa atin kung bakit tayo magsishare ng gospel, bakit kailangan natin may bahagi ang salita ng Diyos, at bakit pinapahintulutan ng Panginoon. Diba? Sinasabi po natin, all things work together for good, may purpose, may layunin, may ang pinasimulan ng Panginoon, may pagpapatuloy niya ang dahilan kung bakit tayo dumaraan sa ganitong sitwasyon, ay maraming bagay na itinuturo, pinapatatag ang ating pananampalataya, di ba? Napakaraming message, tayo ay ginigising, tayo ay inihahanda ng Panginoon sa maraming bagay. At syempre po, yung mga pinagdaanan po natin ay napakalaking testimony yan. Di ba? Katulad ni Doc Rene, yung buhay niya, yung pinagdaanan niya, sabi niya, hindi siya makapaniwala na siya rin ay nag-positive. Pero yung nangyari sa kanya ay sa kanyang kapwa-doktor at doon sa mga pasyente, naibabahagi niya, nasi-share. Pag nakwento niya to, lalakas yung kanilang loob, tatatag. Tayo din, di ba? Sabi nga, yung mga pagsubok na pinagdaraanan natin ay lalo tayong pinatatag, lalo tayong pinalalago, di ba? Lalong-lalo na po yung endurance, yung talagang ngayon, nararanasan natin na pinapawi ng Panginoon yung takot, pinapawi ng Panginoon yung mga pangamba, pinapawi ng Panginoon yung worry. So ngayon, masasabi natin, talagang fear not. Emotionally, ang isang tinuturo sa atin ng Panginoon ay maging matatag talaga tayo emotionally, di ba? At yung pananampalataya, pagtitiwala, so makikita natin na sa
in mga taong ito, bakit hindi pa nawawala? Kasi alam naman natin, ang dami mga bagay na itinuturo, marami tayong natututunan, kaya sa sharing po natin, napapatatag, napapalakas, at nabibigyan tayo ng mga magagandang bagay pa na ituturo sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, yung mga verse na ito, na binanggit po natin, napakaraming verse po yan, na pwede natin pagsalusaluhan at i-share, na kaya nga isang sinasabi rin ng Panginoon sa atin, di ba? Mourn to those who mourn, bilang magkakapatid sa Panginoon, as tayo po ay emotional being. So, sinasabi ng Bible na makigalak tayo sa mga nagse-celebrate, makidalamhati tayo. So, yun nga po, sinasabi natin bakit tayo kahit sa online at even sa face-to-face natin, talagang ang tinuturo talaga sa atin ng Panginoon yung maging sensitive tayo, at alam naman po natin na yung simpleng pangungumusta, pagbibigay ng panahon, lalo na po sa mga nagdadalamati, at yung ating pagtulong, nagbibigay talaga ng lakas. At diyan, makikita natin sa maraming mga pagsubok, mga problema, mga pinagdadaanan natin, mas lalo pong yung relationship natin ay nagiging malalim. So, di ba, yung deepening our relationship, so makita po natin yung ating commitment, yung ating panahon sa ating kapatid ay lalong lumalalim. So, lalo po nating naipapadama yung ating pagkalinga, pagmamahal, pagtutulungan, pagkakaisa, pananayon, sinasabi natin yung ating pag sinabing fellowship, ito ay napakalalim ang kahulugan. Willing talaga tayo magbigay ng oras, ng panahon. Kung tayo yung malakas, tayo nagbibigay encouragement. Kung tayo mahina, tayo pinalalakas ng Panginoon. Kung yung blessing, either wala ang tagatanggap o nagbibigay. So lahat yan ay blessing ng Panginoon na pwede nating bilang one body, at diyan natin makikita na meron tayong isang Ama na patuloy na nagmamahal sa atin. So yun po, 10:30 na po, basta na po yung oras natin, kasi mais po natin sa oras na ito ay magkaroon pa tayo ng sharing, marinig natin ang bawat isa, at magkaroon talaga tayo ng reflection na yung mga salita ng Diyos na ating pinakikinggan ay gaano ba ito talaga nagiging totoo sa ating pong buhay, yung application, obedience, lalong-lalo na po pagdating nga sa pagbabahagi, napakarami pong taong na nag-worry, natatakot, nag-aalala, pero yung pinagdaanan natin ay nagiging isang patotoo sa kanilang buhay. Kaya sa panong ito, talagang tayo makakapagbahagi ng hope, tayo makakapagbahagi ng good news, at siyempre ang pinakamahalaga sa lahat, ma-realize talaga na kailangan ng mundo ang Panginoon. Kailangan ng mundo ang kaligtasan, ang pinakamahalaga sa lahat, yung buhay na walang hanggan na inihanda ng Panginoon para sa lahat. So nais ng Panginoon na lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng kanyang katotohanan. So tayo po manalangin sa umagang ito. Tayo po magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat po. Naniniwala kami, Panginoon, na you are good God. You are sovereign God. Dahil sa mga oras na ito, nakikita po namin na patuloy kang gumagawa, kumikilos, patuloy kang nagliligtas. Lalong-lalo na po sa body of Christ, sa kabuuan po ng iglesia. Lord, inihahanda mo, Panginoon, sapagkat sabi po na ang iyong bride ay ginagawa mong matured, perfect, at ready na muling bumalik para sa iyong kalwalatian, at ikaw ay muling makita ng mukhaan. Lord, makita po namin ang mga pangako mo, Panginoon, that there is new heaven, new earth, at ikaw, Panginoon, talaga ang nakaupo sa trono ng iyong biyaya, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang magiging kasama namin magpakailanpaman. At yung pangako mo, Panginoon, na sa panahon po namin, kayo po ang nagko-comfort, at yung perfect place na inihanda mo po, nandun po, Panginoon, na wala ng paghihirap, wala ng dalamhati, lahat ng bagay ay pawang bago na.
Kaya salamat po sa blessed hope na yan, Panginoon, at na yan po yung nais na mo maipahatid na mabuting balita, ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan na ihahanda mo po para sa amin. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay temporal lang, even ang kamatayan, ito ay crossover, paglipat lamang sa iyong presensya, Panginoon, sapagkat sa iyo lang talaga merong tunay na kapayapaan, tunay na kapangahan, tunay na kagalakan. Kaya salamat po ngayon pa lang, Lord, pinagkakalob niyo na po yung kagalakan sa aming mga puso. At Lord, salamat po sapagkat pinatatatag mo kami emotional. Lord, minaalis niyo po ang fear, ang lahat ng pinagmumulan ng fear, lalong-lalo na po fear of death, fear of many things na nagbibigay, Panginoon, sa amin ng kawalan ng pananampalataya, nagbibigay sa amin ng doubt, Panginoon, at nagbibigay sa amin ng worry, ng anxiety. Ito ay pinapalitan mo po ng tunay na kagalakan na nagmumula sa iyo. Salamat po sa bawat isa sa amin pong mga kapatid sa oras na ito. Salamat po sa time. Salamat po sa opportunity na kami po ay pinalalagaw nyo. At lalong-lalo na po sa kabuuan po ng iyong gawain dito sa Bacoor. Lalo-lalo na po itong aming anniversary. Lord, hayaan nyo po na marami kaming mabigay na good testimony. Makita po namin yung purpose ng situation ito, bakit nilalagay nang nangyayari yung mga ganitong sitwasyon sa kapanahon ng ito. We give you praise, we give you glory, at ngayon palang umaga, pinalakas niyo na ang aming pananampalataya. Kinatagpo ang aming pangailangang emotional, physical, material, and even, Lord, yung healing, protection, malakas na pangatawan, lahat ito ay nagmumula sa iyo. Kaya Lord, sa oras na ito, inakin na po namin even yung mga katugunan sa lahat ng aming mga prayer requests ng aming po mga kapatid. At sa umagang ito, tinatanggap na po namin ang lahat ng pagpapala na nagmumula sa aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa pangalan ni Hesus. Amen and amen.